Today, I have a verse na ipapaliwanag sa inyo. Uh, Today is March 14, 2024, Wednesday. Pero bago ang lahat, manalangin muna tayo. Let's pray. Lord Jesus, help us enter your gates with thanksgiving and your court with praise through the power of Jesus Christ. May our lives be continuous offering of gratitude and worship. Guide us to live a Christian life that reflects a heart of thanksgiving, honoring you in all we do. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang verse na ito ay sinasabi dito sa Bible na to, verse Psalm 100 verse 4. Enter his gate with thanksgiving and his court with praise. Give thanks to him. Bless him. Bless his name. Ito yung sinasabi sa Biblia. Now, basahin ko sa English version. Learning through Jesus Christ, this verse teach us to approach God, thanksgiving, and praise as we enter into His presence. Through the power of Jesus Christ, we understand that our gratitude is a key element in our worship. Christian life, with His help, living a Christian life involves approaching with God, reverence, and gratitude. With the help of Christ, we can enter into His presence confidently, knowing that our thanksgiving and praise are pleasing to Him. Depending on Him, transform our worship into a genuine expression of gratitude. Application in daily lives. Applying this verse required cultivating a lifestyle of gratitude and praise, whether in private moment or public gathering. We can actively express thanks to God and praise Him. Praise His name. Depending on Him, our daily interaction become opportunities for worship. So, yun ang ibig sabihin in English expression, paliwanag, no? Ngayon, papaliwanag ko sa Tagalog version. Psalm 100 verse 4, Tagalog version. Ang pag-aaral sa pamamagitan kay Kristo Jesus. Ang bersikulong ito ay nagtuturo sa atin kung papaano dumulog o lumapit sa Panginoon na may kalakip na pagbigay pasasalamat at panalangin para para makuha natin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus Kristo. Naintindihan natin ang ating minimitig tulong sa pamamagitan niya at ito ang susi para sa katuparan ng ating panalangin. Ang buhay Kristiyano sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, ang buhay Kristiyano ay may kalakip kung papaano lumapit sa Panginoon na lubos ang respeto at pagpasalamat sa tulong ni Kristo para makapasok tayo at makuha ang presensya ng matiwasay at kailangan alam natin kung papaano magbigay pasasalamat at ang panalangin ay natuon sa Kanya at may paabot sa Diyos. At ito'y
didepende labang kung tayo'y nagbabago at umayos ang ating pagsamba at dalisay ang ating panalangin at puno ng papasalamat. Ang paggamit sa versikulong ito sa pang-araw-araw na buhay, magagamit natin ang verse na ito at kinakailangan na lumago tayo at mabago ang estilo ng buhay natin at puno ng pagpasalamat. At ang panalangin kahit sa pribado, sa karamihan man, mga pagtitipon, maging aktibo tayo na maihayag ang taos-pusong pagpasalamat at paggalang sa ngalan ng Panginoon. At ito ay depende sa Kanya at sa pang-araw-araw na ugali at para sa pagkakataon ng panalangin at pagsamba. So, yun ang ibig sabihin noon mga kapatid, ang paliwanag sa Tagalog version. Kaya, mga kapatid, kinakailangan natin na mabago natin, matransform natin ang ating buhay at mabago natin ang ating pananalita sa pamagitan ng pananalangin na baguhin ang ating pananalita. Kailangan maging puno tayo ng pagpasalamat. Maliit man o malaki na biyaya na matatanggap natin o anuman ang mga kabutihang natatanggap natin, pasasalamatan natin mga kapatid. Kailangan natin yan para isa ikaw kakabuti ng ating buhay at katanggap-tanggap tayo sa harap ng Panginoon. So hanggang doon lang mga kapatid ang aking pagpaliwanag sa inyo. Maraming salamat at God bless you.